Isang magandang hapon mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Tayo po'y nagbabalik para sa mga samut-saring pangyayari, mga kaganapan po sa loob ng ating bayan. Pag-usapan po natin, ito po ay multiple topics na maigsi lang po kada topic. Muntik na pong nagbakbakan sa Senado. Ito pong sina Senadora Cayetano at Subiri. Muntik na pong nagjumbagan. Nagjumbagan ng dalawa. Aside from that, pag-usapan din po natin tungkol po itong si Madam BP Sara Duterte na talagang pinag-iinitan po ng mga miyembro ng House of Representatives o Kamara dahil nga po sa kanyang patuloy na pag-snub or hindi po pagdalo sa hearing. Hindi pa nga po nasisettle ang kanyang budget for 2025. Talagang matigas po ang ulo nito. Talagang sinusubukan niya po ang ang mga kongresista. Yan nga. Balibalita na namasyal, nag-swimming, nag-two-piece. At of course, si Attorney Harry Roque. Yan, pag-uusapan pa rin po natin siya. Na hanggang sa ngayon, kahit sa kanyang pagtatago, ay nakakapag-vlog pa rin. Malakas pa rin po ang loob nito, mag-vlog. Kahit na siya po ay pinaghahanap ng mga, dahil nga po sa kanya pagkaka-cite in contempt, may gana pa pong mag-vlog. Ito pong si Harry Roque. At of course, ang pagsasampa ng petisyon ni Attorney Melvin Matibag sa Supreme Court. Yan. Actually, I've already talked about this sa aking naunang vlog. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shoutout kayong lahat. Shoutout po sa ating mga masugid, sa ating pong mga manunood na laging nandyan po, sinusubaybayan ang aking mga videos. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking mga videos, sa aking maliit na channel. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po ang aking mumunting channel, ang Manong Rayban channel po. Maraming salamat po in advance. Yan. So yan nga, unahin na po natin na pag-usapan. Anyway, maikling reaction lang po ito, kaya lang multiple topics. Muntik na pong nagboxing. Ito pong si Senator Caldero. Sorry po. Ito pong si Senator Cayetano at si Senator Subiri. Yan. Napanood po natin yan. Talagang nagkainitan. Nagkainitan po. Talagang sa panahon po ngayon, talagang ibang-iba na po. Ibang-iba na po ang ating mga mambabatas. Talagang umaabot na po sa mga puntong ganito na halos mag-boxing na nga. Ito kasing si Senator Cayetano po, isinasaksak niya po yung kanyang resolusyon na wala naman po pala sa agenda. Sinisingit niya po. Para po sa akin, I think this is pansariling interest din. Dahil ito po ay tungkol po sa mga boto, elections. Yan, gusto niya pong isaksak yung kanya pong resolution. At kung sino po yung beneficiary, I think sila pong mga Cayetano kasi pinag-uusapan po dito yung barangay, dating barangay ng Makati na naisama na po sa Taguig, yan po. At sino bang makikinabang dyan? Of course, ang mga Cayetano dahil yan po ang teritoryo nila. Alam niyo po, ito pong si Senator Cayetano, I think talagang mahilig pong makipag-away. At pinapatulan, lalaki man, babae man, yan. I hope na hindi po bading ito. Kasi pati mga babae na senadora, pinapatulan niya po. Palaaway po ito. Hindi rin maganda po ang demeanor nito. Hindi ko po gusto ito.
ito po, actually itong dalawa na to, makadigong din itong dalawa na to. Lalo na po yung si Caldero, Senator Caldero, dahil naalala ko po yung mayroon pa po siyang pamano-mano, paluhod-luhod kay dating presidente. Digong, nakita ko po yung lumuluhod po siya na nagpapakatuta na parang sumasamba sa isang Diyos. Wala talaga tong Cayetano na to. Isa ring opportunista itong senador po na ito. Kaya itong mga klaseng senador na to, kailangan po nating tanggalin sa ating mga listahan pagdating po ng kanilang mga time na sila po ay re-election or tatakbong muli. Pero I think this 2025, okay pa po yata ang Cayetano. Hindi pa po siya tatakbo kagaya ni Senator Risa Hontiveros. Baka po sa susunod, yan. Pero mga kababayan, ito po mga klaseng senador na to, malapit, basta malapit sa Davao, wag natin pong suportahan yan. Sila po ang problema, mga pasaway ng bayan. Kagaya nga po niya, yung pinakita niyang demeanor niya kanina. Tapos may palusot kaya daw tumaas yung kanyang dugo dahil he's taking steroids. Mga pautot, mga palusot lang yan ni Senator Cayetano. By the way, Senator Cayetano, bigay mo yung 10,000 ko. Yung prinamis mong 10K, hindi mo pa binibigay until now. Yan po si Senator Zubiri at Cayetano. Mabuti na lang hindi pinatulan or hindi po natuloy. Inawat po nila dahil balita ko po black belt yang black belter si Senator Mig Zubiri. Nako, baka durog-durog tong si Cayetano. Pag nagkataon, pag nangyari po yung pag wala pong umawat sa dalawang to, nako, baka bugbog sarado tong si Senator Caldero. Alright. Yan po. So bago po tayo magpatuloy, magyugyugan po muna tayo. Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. Toto Kausing, Bam Aquino, Jokno Kiko Espiritu, Llamas sa Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Yan po mga kababayan ng intermission number. Yan po ang aking own composition. Actually, siguro po narinig nyo na po yung kompleto. Mahaba po yun. Talagang kinumpose ko po yan. At tayo po inspired na i-compose tong kanta na to. Gusto po nating i-guide ang ating mga kababayan na mamili ng tama. Huwag po silang mamili ng mga bulok na mga politiko, mga trapo. Dapat mamili po tayo ng mga matitinong kandidato. Yan po. Saan na ba tayo? Okay. Now, pag-usapan naman natin tong feeling entitled na tong si BP Sara Duterte. Spoiled po talaga to. Ano to? Tawag niya sa kanya? Bratinela. Ayan, lumayas na naman po. Hindi pa po nasisettle yung kanyang budget for 2025. Ayun, tumakbo na naman. Nag-swimming. Nag-swimming po sa Calaguas. Ito po ay situated sa Camarines Norte. Yan po.
Diyan po sila nag-swimming, namasyal. Meron po pala siyang dapat i-attend na napakahalagang hearing. Ito po ay patungkol pa rin, hindi pa rin po natatapos yung kanyang budget for 2025. Aba, napakatigas po ng ulo nito. Matigas po ang ulo ni BP Sara. At yun nga po ang haka-haka ng mga ibang tao na ang pagbisita ni BP Sara Duterte kay Madam Leni Robredo ay para po i-divert po yung attention ng marami, i-divert yung galit ng mga kongresista sa kanya. I-divert niya po, nagbisita kay Leni Robredo para po hindi po nila mapansin yung kanyang ginawa na namasyal, nag-swimming. Imbis na asikasuhin ang kanyang obligasyon para matapos na once and for all ang budget ng OVP for 2025, at inuna niyang maglakwatsa. Meron po talagang ugaling style pong maglakwatsa, iniiwanan ng trabaho. Paano ka magtatrust sa taong ganyan kung siya ang pangulo? Talagang iiwanan niya ang kanyang responsibilidad. Pabigla-bigla na lang lumalayas. Anytime kung gusto niya umalis, ginagawa niya. Hindi niya inuuna ang kanyang obligasyon. Sabi nga nila na hindi po yan option ng isang vice presidente. It's not an option. It is her obligation to attend sa budget hearing po na yan para makompleto na, matapos na, dahil until now hindi pa nasisettle yung budget na yan ng OVP. Kaya ito, pasaway din to. Itong vice presidente natin, pasaway. Kaya ito po ay isang anggulo lang, haka-haka. Kaya po dumaan po siya kay Madam Leni Robredo sa Naga para po lituhin ng tao, para i-divert ang attention ng tao sa kanyang ginawang hindi ka nais-nais. Yung pong pag-absent, kung siya po ay isang estudyante, umabsent po siya, nag-cutting class or hindi pumasok. Andun pala, dun sa naligo sa resort. Ganun po yung kanyang ginawa. So, iyan po isang haka-haka. Haka-haka kung bakit po dumaan sa Naga. Pero, hindi po natin talaga alam ang talagang kanyang intensyon sa pagdaan sa Piña Francia, sa fiesta. Sabi po naman, and I believe former Vice President Leni Robredo, na wala pong anything political na pinag-usapan. I think naniniwala pa ako kay Madam Leni. So, bakit kaya siya dumaan dun sa Naga? Para kaya mangumpisal dahil piyesta ni Piña Francia? Sa mga, alam niyo na, sa mga nagawa. Hindi po natin alam yan. Pero yan po ang ating VP. Hindi po ito nakakatulong kung meron po siyang planong tumakbo sa 2028. Dahil ang pagpapakita po nito ay yung pagiging irresponsable sa kanyang tungkulin. Yan. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo kung siya po ay tatakbo. I think she's not the right choice to lead our country. Marami pong magagaling dyan. Nandyan po si VP Leni, Madam Senator Risa Hontiveros, Leila de Lima to lead our country. Marami pong magagaling. And bilang isang patas lang po ang tingin ko, hindi po kaya ni Vice President Sara yan. Hindi niya po kayang i-lead ang Pilipinas. Otherwise, pag hinayaan po natin na siya po mag-lead sa atin, well, diretso po tayo lahat sa kangkungan. Yan po ang totoo niya. Kung gusto niyo maging mahirap ang ating bayan, well, piliin natin si Sara Duterte at makikita po natin ang resulta. Yan po ang pamamasyal ni Bratinela sa Camarines Norte. Itong si Attorney Harry Roque,
yan, nagtatago pa rin hanggang ngayon. May pa-vlog-vlog pa rin po siya kahit na he is into hiding. May panahon pa rin po siyang mag-vlog. At kalakas po ng loob niya, no? Pero mga kababayan, I think mahuhuli po yan. Sigurado, mahuhuli yan. Lalo na po kung magtatagal pa po ang Quadcom, nako, mahuhuli yan. At siguradong pag nakita po natin yan at inilantad, siguradong napakhaba na hanggang dito ng kanyang balbas. At sigurado naging slim na po siya. Dahil nga po sa konsumisyon, alam niyo po, kinahaharap niya ngayon mga patong-patong na problema, gabundok na problema, kaya sinong hindi papayat dyan? Well, good for him para mag-lose weight po siya. Sana po gumandang katawan ko kagaya ni Spokes Harry Roque. Alam niyo po, alanganin po yung sitwasyon niya. Malalakas po ang ebidensya. Lalo na ngayon, tuloy-tuloy po ang hearing sa Senado. The last time, andyan, in-invite si Tony Yang na kapatid ni Michael Yang at marami po silang mga nabubuong mga konklusyon. Yan, dahil nga po, paisa-isa na pong nahuhuli itong mga puganti na to. Mabuti naman. At si Attorney Harry Roque, nako, delikado po yan. Dahil nakikita nga po nila yung mga pieces of evidence na may connection po siya sa illegal pogo. Kaya delicate si Attorney Roque. Yan. So yan, dami pong mga pangyayari mga kababayan sa atin pong bansa. Marami pong mga nangyayari at tutok-tutok lang po tayo. Alamin po natin. Tayo po'y makinig, manood sa mga balita. Alamin po natin ang mga pangyayari para tayo po ay well-informed at updated sa mga nangyayari. Yan. Alright mga kababayan, I think ito lang po muna ngayon. Bago po natin tapusin ang ating pagtalakay, tuloy po natin yung kantahan at yugyugan natin. Sa darating na halalan, pipiliin ko ang matitino. Totukaw singbam Aquino, Jokno Kiko Espiritu, Llamas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. Yan. Mga kababayan, dito na po tayo nagtatapos. Isang magandang hapon po sa lahat. Mag-iingat po tayo lagi. Huwag pababayaan ang ating sarili. Huwag magpapay-stress. Sabi ni Doc Willie. Alright. Mag-subscribe po kayo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Marami pong salamat. Paalam!